7 taon. 7 taon na binigay ni Nina ang lahat kay Gabriel, ang kanyang pangarap, ang kanyang oras at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit sa isang iglap, sapat na pala ang salitang nawala na ang spark para ipagpalit siya sa mas bata, mas masigla at mas buhay na si Chloe. Iniwan siya ni Gabriel sa gitna ng guho ng kanilang pagsasama nang walang lingon-likod. Ngunit abo na nakaraan ay naging tinta ng kanyang kinabukasan. Sa bawat patak ng luha, isang pahina ang nabubuo. Sa bawat paungot niya ni Chloe sa social media, isang matalinong sagot ang tumatamitig sa karangalan ni Nina. Hanggang sa maging isa siyang tanyag na manunulat na tinitingala ng lahat. Sa maling pagharap nila, hindi na ang boring na asawa ang makikita ni Gabriel, kundi isang babaeng nagniningning sa sarili nitong tagumpay. At sa gitna ng pagsisisi ni Gabriel, isang luma at maalikabok na kahon ang magbubukas ng katotohanan na matagal niyang binaliwala. Matatanggap pa ba na isang pusong natutong tumayo ng mag-isa ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkawasak? O ang huling dedikasyon sa kanyang libro ay isang huling pamamaalam na lamang? Ang bawat patak ng ulan sa bintana tila sumasabay sa mabigat na pintig ng puso ni Nina. Sa loob ng 7 taon, ang bahay na ito ay naging saksi sa kanilang mga tawa, pangarap at maliliit na tampuhan na agad ding naiayos. Ngunit ngayong gabi ang hangin sa loob tila naging yelo, nakakapasaw sa lamig. Sa harap niya nakatayo si Gabriel. Hindi ito ang Gabriel na pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila isang banyaga. Malamig ang mga mata, matigas ang anyo at bitbit ang dalawang malaking maleta na naglalaman ng 7 taon nilang pinagsamahan. Ano to, Gabriel? Tanong ni Nina. Ang boses may hinang ngunit matatag. Sinubukang pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Huminga na malalim si Gabriel. Sa wakas, tumingin sa kanya, ngunit walang bakas na emosyon sa kanyang mga mata. Wala na, Nina. Ayoko na. Ayaw mo na? Ganun lang yon? Pagkatapos ng 7 taon, nawala na yung spark, Nina. Di ko na nararamdaman yung dati. Yung excitement, yung saya, wala na lahat yon. Naging routine na lang ang lahat. Diretsahang sabi ni Gabriel. Bawat salita ay tila isang saksak sa dibdib ni Nina. Hindi ko na kayang magpanggap. Kailangan kong harapin ang sarili ko. Kailangan ko ng bago. Kailangan ko ng bago. Ang mga salitang iyon ay nagpaikot sa mundo ni Nina. Alam niya ang ibig sabihin nun. Narinig niya na ang mga bulong-bulungan. Si Chloe, ang bago, mas bata at mas masiglang katrabaho ni Gabriel. Hindi humikbe si Nina. Di rin siya lumuhod para magmakaawa kahit ang buong pagkatao niya ay gusto nang gawin yon. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid sa gitna ng sala. Ang kanyang anyo puno ng dignidad kahit na sa loob niya ay tila gumuho ang mundo. Tinignan niya si Gabriel diretso sa mga mata. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan, sabi ni Nina. Ang kanyang boses tila galing sa malayo. Kung ang 7 taon ay sapat na para itapon mo dahil lang sa spark na nawala, kung ganon, hindi mo kailanman naintindihan ko anong tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig hindi lang emosyon, Gabriel. Ito ay desisyon. Isang desisyon na manatili kahit mahirap na. Nagulat si Gabriel sa narinig. Inaasahan niyang magwawala si Nina, iiyak o magmamakaawa. Ngunit ang kalmadong reaksyon nito ang mas nakakabagabag. Ang katalinuhan at dignidad ni Nina ay tila naging isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kababawan. Di na sumagot si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang mga maleta at tumalikod. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay naging huling tuldok sa kanilang kwento. Pag-alis ni Gabriel, doon lang huminga ng malalim si Nina. Ang hangin ay tila bumalik sa kanyang mga baga. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang matinding determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Hindi pa ito ang dulo ng kanyang kwento. Ito ang simula ng kanyang rebelyon. Gagamitin niyang sakit para bumuo ng isang bagong Nina. Isang Nina na hindi na kailanman muling aasa sa spark ng iba para magkaroon ng liwanag. Ang unang buwan matapos ang pag-alis ni Gabriel ay tila isang mahabang gabi ng pakikipagdigma sa sarili. Tuwing umaga pagising ni Nina ang kamay niya, otomatikong gumagapang sa kabilang bahagi ng kama. Ngunit malamig at bakante na ito. Doon nagsisimulang tumulo ang mga luha na pilit niyang pinipigilan sa harap ng ibang tao. Ngunit isang gabi, habang nakatitig sa salamin, nakita ni Nina ang isang babaeng hindi niya nakilala. Maputla, malalim ang mga mata, at tila nawalan na ng direksyon. Hindi ito ang Nina na pinaghirapan kong buuin. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop.
Nung dalaga pa siya, pangarap niya maging isang manunulat. Ngunit sinantabi niya yon para suportahan ang karir ni Gabriel. Ngayon, wala nang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap. Oras na para bawiin ang sarili. Nagsimula siyang magsulat sa isang blog na pinamagatan niyang Ang Tinta ng Pagbangon. Hindi ito puro pait, ito'y tungkol sa proseso ng paghilom. Sinulat niyang lahat, ang sakit ng pag-iwan, ang hirap ng pag-iisa at ang unti-unting paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Di niya inaasahan ng kanyang mga salita, magsisilbing boses ng libo-libong kababaihan na nakaranas din ng katulad na pagtataksil. Kasabay ng kanyang pagsusulat ay ang pisikal na pagbabago. Nag-enroll siya sa gym, hindi para magpapansin, kundi para ilabas lahat ng galit at stress sa bawat buhat ng bakal. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok at pinalitan ng chick bobcat na mas nagpatingkad sa kanyang matapang na anyo. Nag-aral din siya ng tamang pag-aayos at pananamit. Ang dating laging nakapambahay na si Nina, naging isang sopistikadang babae na bawat hakbang ay may dalang otoridad. Makalipas ang 6 na buwan, isang malaking publishing house ang nakapansin sa kanyang blog. Inalok siya ng kontrata para sa kanyang unang libro. Ang boring na asawa noon, naging isang viral sensation na ngayon. Isang gabi, habang nasa isang sikat na cafe, may lumapit sa kanya para humingi ng autograph. Miss Nina, ang laki ng naitulong ng mga sulat niyo sa akin para makamove on sa ex ko. Salamat po, sabi ng isang dalaga. Ngumiti si Nina, isang tunay at tapat ng ngiti. Salamat din, tandaan mo, ang katapusan ng isang relasyon, hindi katapusan ng iyong mundo. Ito ay paglilinis lang ng espasyo para sa mas maganda pang darating. Sa bawat pag-angat ni Nina, unti-unti niyang nararamdaman na ang spark na sinasabi ni Gabriel ay di pala nanggagaling sa ibang tao. Ito ay nagmumula sa loob. At sa pagkakataong to, ang sarili niyang liwanag ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya palabas ng cafe, nakita niyang isang pamilyar na sasakyan na dumaan. Ang sasakyan ni Gabriel. Ngunit sa halip na kumabog ang dibdib sa kaba o sa sakit, nakaramdam siya ng kapayapaan. Tapos na ang yugto ng pag-iyak. Handa siyang isulat ang pinakaimportanteng kabanata ng kanyang buhay, ang kanyang tagumpay. Ang tagumpay ni Nina ay hindi naging lihim. Dahil sa bilis ng pagkalat ng balita sa social media, naging usap-usapan ng kanyang libro at ang kanyang matinding transformation. At sa marangyang kondo kung saan nakatira sina Gabriel at Chloe, ang balitang to ay tila isang sumasabog na bomba. Si Chloe na sanay na laging siya ang bida at pinapansin ay di matanggap na ang boring na ex-wife ni Gabriel ay nagniningning na ngayon. Habang si Gabriel tahimik na nakatitig sa balita tungkol sa book signing ni Nina, si Chloe naman nagpupuyo sa galit. Ano ba yan, Gabriel? Bakit kailangan makita ko pa yung pagmumukha ng ex mo sa feed ko? Kala ko ba iniwan mo na yan dahil wala siyang kwenta? Asik ni Chloe, sabay bagsak ng kanyang phone sa sofa. Hayaan mo na siya, Chloe. Buhay niya yan. Tipid na sagot ni Gabriel, na hindi maikakaila ang bakas ng gulat sa mukha sa nakitang pagbabago ni Nina. Ngunit hindi makakapigil si Chloe. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-post sa kanyang Instagram story. Isang litrato nila ni Gabriel na nagkahalikan na may caption na, Real queens don't need to write books to prove their worth. They just need to keep their things happy. At least ako hindi iniwan dahil boring sa kama. Hashtag woke up like this. Hashtag with my king. Hashtag sorry not sorry. Ang post mabilis na kumalat at nakarating kay Nina. Ang kanyang mga readers nagpupuyo sa galit at handa ng resbakan si Chloe ngunit pinigilan sila ni Nina. Alam niya na ang pagbaba sa level ni Chloe ay pagpapakita lamang ng kahinaan. Sa halip, nagpost si Nina sa kanyang sariling page. Isang simpleng litrato ng kanyang libro na may hawak na pluma at ang kanyang makahulugang sagot. Ang tunay na rin na hindi kailangan manira ng iba para lang itaas ang sarili. Ang kanyang korona gawa sa karangalan, talino at lakas, hindi sa insecurity at pangaagaw. Ang pagsusulat ay sining ng pagbuo ng mundo. Ang paninira naman gawain ng mga taong walang sariling mundo kaya't nakikialam sa iba. Minsan ang pagiging boring ay kapayapaan na di kayang abutin ng isang taong laging naghahanap ng pansin. Hashtag truth hurts. Hashtag class over trash. Hashtag rising above. Ang sagot ni Nina ay tila isang sampal sa mukha ni Chloe. Ang matatalinong salita nito ay nagmukhang basura ang bawat banat ng kabit. Ang mga netizens nagdiwang sa matalinong sagot ni Nina.
habang si Chloe naging tampulan ng asar at pambabatikos. Sa kondo, nagwawala si Chloe. Walang hiya ka, Gabriel. Bakit di mo ko pinagtatanggol? Tinitingnan mo lang ba kung paano ko hiyain ng ex mo? Sino ba nagsimula, Chloe? Seryosong tanong ni Gabriel. Sabi ko sa'yo, hayaan mo na siya. Ngayon, ikaw ang nagmumukhang kawawa. Ang banggaan sa social media ay naging simula ng lamat sa relasyon ni Gabriel at Chloe. At para kay Nina, ito ay patunay na ang kanyang talino at dignidad mas makapangyarihan kaysa anumang paninira. Ang tagsibol ni Nina ay nagsimula pa lamang at handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating. Di na mabilang ni Nina kung ilang tasa ng kape ang naubos niya bago natapos ang huling kabanata ng kanyang bagong nobela. Ngunit ang pagod ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Sa bawat pagpindot niya sa keyboard unti-unting nabubura ang alaala ng gabing iniwan siya ni Gabriel. Sa isang sikat na lifestyle magazine na king cover si Nina, ang headline, Nina Rivera, mula sa pagiging plain housewife, ngayon ay queen of digital romance. Sa litrato, suot niya isang emerald green na gown na bumagay sa kanyang nagniningning na balat. Wala nang bakas ang babaeng matagal nang nagtiis sa dilim. Habang abala si Nina sa pagpirma ng mga kontrata, sa kabilang dako ng lungsod tila isang bagyong namumuo sa loob ng kondo ni na Gabriel. Gabriel, look! Nakakainis na talaga tong si Lina. Sigaw ni Chloe habang pinapakita ang magazine cover sa harap ni Gabriel. Nakakauwi lang mula sa trabaho. Sinasadya niya to. Gusto niyang ipamukha sa atin na masaya siya kahit wala ka. At tingnan mo ang mga comments, tinatawag akong cheap copy. Huminga na malalim si Gabriel. Binaba ang kanyang briefcase at hinarap ang iritadong si Chloe. Chloe, stop it. Di naman niya tayo pinapakailaman eh. Ikaw ang laging tumitingin sa profile niya. Aba, at kinakampihan mo na siya ngayon. Baka naman nagsisisi ka na. Singhal ni Chloe, ang boses ay matinis at puno ng insecurity. Hindi sa ganon, pero tingnan mo naman ang ginagawa mo sa pera natin. Last week, bumili ka ng sapatos worth 50,000. Tapos ngayon, nag-aaway tayo dahil sa magazine cover? Tugon ni Gabriel na nagsisimula ng maramdaman ang bigat ng ulo. Dati, sa piling ni Nina, ang uwi niya ay laging may kasamang mainit na sabaw at tahimik na pakikinig. Ngayon, ang sumasalubong sa kanya reklamo tungkol sa social media, mga bayarin sa credit card ni Chloe at ang walang katapusang paghahambing sa nakaraan. Isang gabi, habang tulog na si Chloe, lihim na binisita ni Gabriel ang blog ni Nina. Binasa niyang isang post na may pamagat na ang sining ng pagpapaubaya. Minsan ang pag-ibig ay hindi sapat para manatili ang isang tao, pero ang pagkawala nila ay hindi kabawasan sa iyong halaga. Papaubaya mo sila hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil mas pinipili mo ang sarili mong kapayapaan. Sulat ni Nina. Naramdaman ni Gabriel ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang spark na hinanap niya kay Chloe ay unti-unti nang nagiging abo dahil sa dami ng drama at materialismong kapalit nito. Samantalang si Nina sa gitna ng katahimikan ay tila ba nakahanap ng apoy na mas maliwanag at mas matatag kaysa sa anumang panandaliang kilig. Di na malayo ni Gabriel na tumutulo na ang luha niya habang tinititigan ang profile picture ni Nina. Isang babaeng malaya, matagumpay at hindi na siya kailangan. Gabi na makauwi si Gabriel mula sa opisina, ngunit sa halip na katahimikan at pahinga ang sumulubong sa kanya, isang tumpok ng mga paper bags mula sa mamahaling butik ang bumungad sa kanya sa sala. Si Chloe prenteng nakaupo sa sofa, abala sa pag-edit ng isang video para sa kanyang TikTok. Suot ay isang bagong alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Chloe, ano na naman to? Kakabahid ko lang ng credit card bill mo na isang linggo ah. Mahinahong sabi ni Gabriel, bagaman bakas ang pagod sa kanyang boses. Di man lang nag-angat ng tingin si Chloe. Kailangan kong maging presentable, Gabriel. My followers are growing. Di ako pwedeng magmukhang losyang sa harap ng camera at saka investment to para sa image natin. Investment? Napatawa na mapait si Gabriel. Chloe, wala na tayong naitatabi. Nung nasa lumang bahay pa ako, nung kasama ko pa si Nina kahit malit ang sahod ko, laging may laman ng bank account namin. Ngayon, doble ang kinikita ko pero parang laging kulang. Sa pagbanggit ng pangalan ni Nina, biglang tumigil si Chloe sa ginagawa. Matatalim ang mga matang hinarap niya si Gabriel. Oh, so ngayon kinukumpara mo ko sa boring mong ex-wife. Bakit di ka bumalik sa kanya kung gusto mo ng budget meal na buhay? I'm a trophy, Gabriel. Binabayaran ng ganitong kagandahan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Depensa ni Gabriel. Ngunit sa loob-loob niya tila isang malaking sampal ang katotohanan.
Naalala niya noon, tuwing darating ang petsa ng bayaran ng kuryente at upa, hindi siya kailanman nakaramdam ng stress. Si Nina ang tahimik na nag-aayos ng lahat. Minsan pa nga nagugulat siya dahil may pambaon pa siya ng masarap na ulam sa opisina. Akala niya noon sadyang magic lang ang nangyayari. Hindi niya alam na disiplina at matinding sakripisyo pala ang ginagawa ng asawa sa likod ng mga kulisap. Isang gabi habang nag-aayos ng kanyang gamit, nakita ni Gabriel ang isang billing statement na nakasingit sa drawer. Nalaki ang kanyang mga mata na makita ang halaga ng utang ni Chloe na hindi nito sinasabi sa kanya. Umabot na ito sa 6 na digit. Chloe, ano to? Galit na tanong ni Gabriel habang winawagayway ang papel. Para yan sa condo juice at sa photoshoot natin last month. Bakit bang big deal sa'yo? Kala ko ba successful ka? Kala ko ba king kita? Balik na sigaw ni Chloe. Doon unti-unting nagising si Gabriel. Ang spark na hinanap niya kay Chloe ay parang fireworks. Maganda sa simula, maingay at nakakaaliw, pero pagkatapos ng pagsabog, usok at kalat na lang naiwan. Napatingin siya sa bintana ng kondo, tanaw ang mga ilaw ng lungsod at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa boring pero payapang buhay na tinapon niya para sa isang panandaliang ningning. Nagsimula nang mag-isip si Gabriel. Sapat nga ba ang ganda ko ang kapalit nito ay pagkawasak ng kanyang katahimikan? Dahil sa lumulobong utang ni Chloe at sa hindi matapos-tapos na gastusin sa kondo, napilitan si Gabriel na bumalik sa kanilang lumang bahay. Ang bahay na pinagsaluhan nila ni Nina. Balak niya itong ibenta para mabayaran ang mga huling bayarin. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng luma at saradong silid. Bawat sulok may dalang alaala. Dito sila unang nagkabit ng kortina. Doon sila nagtatawanan habang kumakain ng instant noodles nung gabit pa sila. Ngunit ang bawat alaala tila may kasamang pait ng pagsisisi. Habang nagliligpit ng mga gamit sa ilalim ng kanilang lumang kama, natisod ni Gabriel ang isang asul na kahon. Maalikabok na ito ngunit maayos pa rin ang pagkakasarado. Sa ibabaw may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Para kay Gabriel, sa bawat araw na kasama kita. Nanginig ang kamay ni Gabriel habang binubuksan ng takip. Sa loob may mga dekolor na sobre, may mga petsa, ang pinakauna ay 7 taon na ang nakalilipas nung unang buwan ng kanilang kasal. Binuksan niya ang unang liham. Mahal kong Gabriel. Ngayong araw alam kong pagod ka sa trabaho kaya nagluto ko ng paborito mong adobo. Kahit kulang tayo sa budget, gagawan ko ng paraan. Hindi mo kailangan mag-alala basta't magkasama tayo. Sapat na yon? Niya ang isa pa. Petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ang panahon na muntik na siyang matanggal sa trabaho. Sold my favorite watch today para mabili yung suit na gusto mo para sa promotion party mo. Di ko sinabi sa'yo kasi ayoko mag-guilty ka. Ang mahalaga, ikaw ang pinakagwapo sa opisina niyo bukas. Proud ako sa'yo. Petsang isang gabi bago siya makipaghiwalay. Gabriel, napapansin ko, tila lumalayo ka na. Siguro pagod ka lang sa trabaho. Susubukan kong mas maging masaya sa bahay para mawala ang stress mo. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Napaupo si Gabriel sa sahig. Ang bawat salita ay tila isang malakas sa sampal. Doon niya napagtanto ang lahat. Ang mga panahong akala niya swerte lang siya, yun pala dahil sa tahimik na pagpapakasakit ni Nina. Ang mga pagkaing masasarap, ang mga damit na dekalidad, ang kapayapaan sa loob ng bahay, lahat yon pinaghirapan ni Nina sa likod ng kanyang mga ngiti. Samantalang siya pinagpalit lahat ng yon para sa spark na puro ningning lang pero walang lalim. Pinagpalit niya ang isang babaeng handang isakripisyo ang sariling pangarap para sa kanya. Sa isang babaeng handang isakripisyo siya para sa sarili nitong luho. Humagolgol si Gabriel sa gitna ng bakanting bahay. Ang katahimikan tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Hinawakan niya ang huling liham na hindi pa nabubuksan. Nakasulat doon, kahit mawala ang spark, sana wag nating kalimutan kung paano natin sinimulan ng apoy. Kung papaano tayo na nagsimula. Sana mahanap mo pa rin sa puso mo ang pagmamahal mo sa akin at mga binuo nating pangarap. Ang saya na magkakilala tayo ang gabing pinagsaluhan natin na punong-puno ng saya. Masyado na bang huli para sa kanya? Ang spark na hinanap niya naging abo na, habang ang tunay na liwanag na binaliwala niya ay nagniningning na sa malayo at hindi na sa kanya. Isang linggo matapos matagpuan ang asul na kahon, di na makuha ni Gabriel itapon ang mga liham ni Nina. Dala-dala niya ang mga ito sa kanyang isipan. Bawat salita ng pagmamahal at sakripisyo ay tila naging multo na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta.
Sakto namang inimbitahan si Gabriel ng kanyang boss sa isang prestihiyosong gala night para sa mga digital content creators at authors. Noong una ayaw niyang pumunta pero pinilit siya ni Chloe. Gabriel, kailangan makita tayo doon. Maraming bigating tao. Baka makakuha ko ng bagong brand deal. Giit nito habang abala sa pagpili ng pinakamahal na gown na muling kinaraga sa credit card ni Gabriel. Nang makarating sila sa ballroom na isang 5 bituin na hotel, lahat ng mata nakatuon sa entablado. Ang host masayang nag-anunsyo. And now, to receive the Writer of the Year award, let's all welcome Miss Nina Rivera. Tila huminto ang mundo ni Gabriel. Sa gitna ng palakpakan, lumabas si Nina. Suot itong isang midnight blue na gown na tila binubudburan ng mga bituin. Ang kanyang buhok nakaayos ng elegante at ang kanyang ngiti hindi napilit. Ito'y ngiti ng isang babaeng nakahanap na ng sarili niyang halaga. Look at her! Bulong ni Chloe na puno ng inggit. Ang kapal ng mukha. Akala mo ko sinong Reyna? Di nakinig si Gabriel. Nakatitig lang siya kay Nina. Nang matapos ang awarding, nagkaroon ng pagkakataon ng mga bisita na makipag-socialize. Sinubukan ni Gabriel na lumapit kahit hinihila siya ni Chloe palayo. Nina, mahinang tawag ni Gabriel na makalapit siya sa buffet area kung saan nakatayo ang dating asawa. Dahan-dahang lumingon si Nina. Walang gulat sa kanyang mga mata, walang galit. Isang malamig at profesional na ngiti lang ang binigay niya. Gabriel, kamusta? Napanood kita. Ang galing mo. Hindi ko alam na ganito ka na pala kasikat. Nauutal na sa amin ni Gabriel. Nina, nakita ko yung asul na kahon. Yung mga liham. Bago pa matapos ni Gabriel ang sasabihin, isang matangkad at patikas na lalaki ang lumapit at tumawak sa bewang ni Nina. Siya si Marcos, ang editor-in-chief ng publishing house ni Nina at isang kilalang pilantropo. Everything okay here, Nina? Tanong ni Marcos. Ang boses ay puno ng proteksyon. Yes, Marcos. Isang lumang kakilala lang. Simpleng sagot ni Nina. Tumingin siya kay Gabriel ang diretsyo. Gabriel, masaya ako na nahanap mo ang spark na hinahanap mo. Sana ingatan mo yan dahil ang apoy, kapag pinabayaan, mabilis maging abo. Pagtarikod ni Nina kasama si Marcos, naiwang nakatulala si Gabriel. Ang lumang kakilala na salitang binitawan ni Nina, mas masakit pa sa anumang sampal. Di na siyang sentro ng mundo ni Nina. Ngayon, siya na lang isang kabanata na matagal lang natapos at naisara. Tara na nga, Gabriel. Nakakairita ang hangin dito eh. Hila ni Chloe sa kanya. Sumunod si Gabriel pero ang puso niya nananatiling nakapako sa anino ni Nina. Doon niya na-realize na ang spark ni Chloe ay nakakasilaw lamang, pero ang liwanag ni Nina ay ang tanging bagay na tunay na nakakapagbigay sa kanya ng init. Isang init na kailanman hindi niya na muling mahahawakan. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa loob ng Grand Ballroom ng 5 bituin na hotel ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Suot niya ang pinakamahal niyang suit habang si Chloe naman nakakapit sa kanyang braso. Suot ang isang sequined red gown na halos sumigaw na ng atensyon. Gabriel, look at the cameras. Ngumiti ka naman. Baka ma-feature tayo sa society pages. Bulong ni Chloe habang pilit na humaharap sa mga photographer. Ngunit ang paningin ni Gabriel nakapako sa entablado. Ang gabing yon ay para sa Philippine Digital Literary Awards. Nag-umpisa ang seremonya. Ang babae na host ay umalingaw-ngaw sa buong hall. And now, for our most anticipated award, the Breakthrough Author of the Year, let us all welcome Miss Nina Rivera. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Gabriel. Sa gitna ng masigabong palakpakan, lumabas si Nina mula sa gilid ng stage. Wala na ang plain na Nina na laging naka-apron at nakapusod ang buhok. Ang Nina sa harap niya ay suot na isang midnight blue silk gown na hapit sa kanyang hubog. Ang buhok naka-waves at ang muka nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Si Nina ba yan? Gulat na bulong ni Chloe na tila nakakita ng multo. Nagsalita si Nina sa mic. Ang boses niya ay malumanay pero puno ng otoridad. Ang bawat salitang isinulat ko ay nagmula sa mga gabi na akala ko'y wala na akong liwanag. Salamat sa taong nagturo sa akin na ang spark ay hindi nanggagaling sa iba, kundi sa apoy na pinili mong panatilihin sa loob mo. Pagkatapos ng awarding, nagkaroon ng cocktail party. Di nakatiis si Gabriel. Kahit tinihila siya ni Chloe palayo, naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Nina na napapalibutan ng mga kapwa manunulat at media. Nina,
Tawag ni Gabriel ang makakuha ng pagkakataon. Dahan-dahan, lumingon si Nina. Sa isang segundo, nagtamang kanilang mga mata. Inasahan na ni Gabriel ang galit pero ang nakita niya mas masakit. Isang matamis ngunit malamig ng ngiti. Gabriel, napadaan ka. Congratulations, ang galing mo. Hindi ko alam na ganito ka na pala katanyag. Nabasa ko na lahat, yung mga liham mo. Gabriel, honey, let's go. I'm bored. Biglang sabat ni Chloe, sabay kapit na mahigpit sa braso ni Gabriel na tila nagmamarka ng teritoryo. Tiningnan ni Nina si Chloe mula ulo hanggang paa. Isang tingin na hindi mapanghusga pero puno ng class. Hello, Chloe. Maganda ang kulay ng gown mo. Bagay sa personalidad mo? Bumaling muli si Nina kay Gabriel. Tungkol sa mga liham na yon, Gabriel, huwag mo na silang isipin. Sinulat ko yon para sa lalaking mahal ko noon at ang lalaking yon matagal na siyang wala. Ang kahon na yon ay alaala na lamang ng bersyon ko na hindi mo kalilimutan na muling makita. Eksakto na lumapit ay isang matikas na lalaki, ang editor-in-chief ng publishing house ni Nina. Nina, the board wants to talk to you about the international release. I have to go, Gabriel. Enjoy the night. Huling sabi ni Nina bago tumalikod ng may taas noong dignidad. Naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng karamihan. Bitbit ang bigat ng mga salitang binitawan ni Nina. At doon niya na-realize siya na pala ang boring na bahagi ng kwento ni Nina at ang dating asawa niya. Siya na ang bida sa sarili niyang mundo. Isang mundo na wala na siyang puwang. Pag-uwi mula sa gala night, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni na Gabriel at Chloe ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Pagkapasok sa kanilang kondo, di na nakapaghintay si Chloe. Binagsak niya ang kanyang designer bag sa sahig at tinarap si Gabriel na may nanlilisik na mga mata. Ano yung nakita ko kanina, Gabriel? Bakit ganun ka makatingin kay Nina? Para kang asong nagmamakaawa na mapansin. Sigaw ni Chloe. Ang boses ay matinis at puno ng pait. Hindi kumibo si Gabriel. Tinanggal niya ang kanyang korbata at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay bagsak na sa pagod at emosyon. Chloe, pagod ako. Huwag na nating pag-awayan to. Anong wag pag-awayan? I saw how you look at her. At yung asul na na sinasabi mo, anong mga liham yon? May tinatago ka pa ba sa akin? Patuloy na hiyaw ni Chloe. Lumapit siya kay Gabriel. Pilit itong pinatatayo. Sagutin mo ko. Akala ko ba ako ang spark mo? Akala ko ba bored ka na sa kanya? Tumayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Spark? Oo, Chloe. Akala ko rin spark ka pero alam mo kung anong narealize ko kanina habang nakatingin kay Nina? Ang spark, sandali lang yan. Nakakasilaw sa simula pero mabilis mamatay. Si Nina siya ang apoy na nagbibigay init sa buhay natin noon. At ako ang tanga na pumatay sa apoy na yon para lang humabol sa isang kislap na wala namang saysay. So, pinagsisisihan mo na ako. Isang hamak na kislap lang pala ako sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Chloe sa galit. Huwag mong kakalimutan, Gabriel, na iniwan mo siya para sa akin. Ikaw ang lumapit, ikaw ang naghanap ng bago. Alam ko, at yun nga ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sigaw ni Gabriel na nagpatahimik sa buong silid. Nang dahil sa kislap na yan, baon na tayo sa utang. Nang dahil sa kislap na yan, puro drama at pagpapanggap ang buhay ko araw-araw. Pagod na ako, Chloe. Pagod na akong magpanggap na masaya tayo. Dahil sa matinding galit, kinuha ni Chloe ang isang mamahaling florera at ibinato ito sa padera. Fine. Kung gusto mo siyang balikan, sige. Pero wag mong iisiping madali kang makakaalis sa akin. Binigay kong lahat para sa relasyong ito. Sa mga sumunod na araw ay naging impyerno ang buhay ni Gabriel. Ang kondo na dati ay puno ng tawanan, naging arena ng sigawan at sumbatan. Unti-unti ring lumalabas sa mga lihim ni Chloe, ang mga pekeng brand deals, ang mga utang na nakapangalan kay Gabriel, at ang pakikipag-flirt nito sa ibang mga lalaki at social media para lang makakuha ng followers. Isang gabi habang mag-isa sa sala, muling binasa ni Gabriel ang mga liham mula sa asul na kahon. Ito ang liham kung saan isinulat ni Nina ang tungkol sa pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay na may hardin. Mahal kong Gabriel, balang araw, hindi na tayo mangungupahan. Magtatanim ako ng mga paborito mong bulaklak sa tapat ng bintana natin. Doon, wala nang ingay ng syudad. Tayo lang dalawa.
Napahikbi si Gabriel. Ang hardin na pangarap ni Nina kailanman ay hindi niya na mararanasan. Ang toring buhangin na binuo niya kasama si Chloe ay tuluyan ng gumuho. At sa gitna ng mga guho, wala siyang ibang nakikita kung hindi ang anino ng babae na tinalikuran niya para sa isang kasinungalingan. Di na nakayanang tiisin ni Gabriel ang bigat ng hangin na humahagupit sa loob ng kanilang kondo. Isang gabi, habang abala si Chloe sa pakikipag-video call sa isa sa kanyang mga sponsors na ayon sa kanya ay para lamang sa trabaho, tahimik na nag-impake si Gabriel. Saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Chloe na makitang bitbit ni Gabriel ang kanyang maleta. May event tayo bukas, Gabriel. Kailangan natin magmukhang power couple sa harap ng media. Tumigil si Gabriel sa pintuan at lumingon. Ang kanyang mga mata walang bakas ng galit kundi pagod na kawalan ng pakiramdam. Tapos na ang palabas, Chloe. Ibenta mo na lahat ng gusto mong ibenta. Iwan mo na lahat ng utang sa akin, sige lang. Pero ang kalayaan ko, kukunin ko na ngayon. You cannot leave me. Wala ka namang pupuntahan. Sigaw ni Chloe, ngunit di na lumingon pa si Gabriel. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang musika ng kalayaan, ngunit kalayaan na may kaakibat na matinding pagsisisi. Kinabukasan, pumunta si Gabriel sa opisina ng publishing house ni Nina. Bitbit niya ang isang bungkos ng bulaklak, paboritong bulaklak ni Nina at ang asul na kahon ng mga liham. Umaasa siya na sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, kahit katiting lang na puwang sa puso ni Nina ay mabubuksan niyang muli. Naghihintay siya sa lobby. Nang lumabas si Nina kasama ng kanyang assistant. Nang makita siya nito, tumigil si Nina. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling blanko. Nina, bungad ni Gabriel, ang boses ay nangangatal. Iniwan ko na siya. Iniwan ko ng lahat, Nina. Patawarin mo ako. Nabasa ko ng lahat ng sakripisyo mo sa mga lihim na ito. Ngayon ko lang na-realize kung paano ko naging bulag. Lumapit si Gabriel at inabot ang mga bulaklak. Maaari ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Gusto kong bumawi. Gusto ko na ibalik ang lahat. Tiningnan ni Nina ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gabriel, ang mga bulaklak na yan. Paborito ko yan nung asawa mo pa ako. Pero ngayon, mas gusto ko na ang mga rosas na binili ko para sa sarili ko. Mahinahong sabi ni Nina. At ang mga liham na yan, hindi mo ba binasa nung kailangan kita? Binasa mo lang yan nung iniwan ka na ng spark na hinanap mo. Nina, please, give me one more chance. Pagmamakaawa ni Gabriel na halos lumuhod na siya sa harapan ng maraming tao. Ang pagkakataon, Gabriel, parang pahina ng libro. Kapag nalipat mo na, hindi mo na pwedeng balikan para baguhin ang nakasulat. Sagot ni Nina. Pinatawad na kita, pero di dahil gusto kitang balikan. Pinatawad kita dahil ayokong may bitbit na bigat habang sinusulat kong bagong kabanata. At sa kabanatang yon, Gabriel, wala ka na doon. Tumalikod si Nina at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad at ng lakas. Naiwan si Gabriel sa gitna ng lobby, hawak ang mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta. At ang asul na kahon naging huling testamento ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi niya na muling maaabot. Sa sandaling yon, naramdaman ni Gabriel ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ito pagkatalo sa pera o sa katanyagan, kundi pagkatalo sa pag-ibig na kailanman hindi na maibabalik ng kahit anong salita ng pagsisisi. Natapos sa masakit na pagtatagpo sa lobby ng publishing house, di na umuwi si Gabriel sa kondo. Nagrenta siya ng isang maliit at simpleng silid, malayo sa karangyaan at ingay na kinasanayan niya ni kay Chloe doon. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, muli niyang binuklat ang asul na kahon. Ngunit sa pagkakataong to, may napansin siyang isang sobrang nakadikit sa pinakailalim na sapot ng kahon. Ito ay kulay puti, luma na at may tuyong bakas ng luha. Ang petsa 1 linggo bago ang kanilang anibersaryo. Ang anibersaryong di na dumating dahil nakipaghiwalay siya. Binuksan ni Gabriel ang sobre ng merong panginig. Mahal kong Gabriel, marahil ito na ang pinakaimportanteng liham na isusulat ko. Alam ko napapansin mong madalas akong mapagod at mawala sa sarili nitong mga nakaraang buwan. Akala mo siguro dahil hindi na ako masaya pero ang totoo, may tinatago akong sorpresa. Pumunta ako sa doktor kahapon.
Gabriel, magiging tatlo na tayo. May maliit ng buhay na nabubuo sa sinapupunan ko. Nalaglag ang liham mula sa kamay ni Gabriel. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila ba hinahabol ang hininga. Gusto ko sanang sabihin sa'yo, sa mismong gabi ng anibersary natin, kasabay ng paborito mong adobo at pangarap nating bahay, ito na ang spark na hinihintay nating dalawa. Sana, sa pagdating ng ating mga anak, mas lalo pang tumibay ang ating pagmamahalan. Excited na ako na makita ka na maging ama. Humagulhol si Gabriel. Ang sakit ay tila tsunami na dambuhala na tumama sa kanya. Hindi lang pala asawa ang tinalikuran niya. Tinalikuran niya rin ang pagkakataon na maging ama sa paghahanap ng palandariang saya sa piling ng iba. Winasak niya ang buhay na hindi pa man nailalabas sa mundo. Agad siyang tumakbo patungo sa bahay ni Nina. Ang bagong townhouse na binili nito sa kinita ng kanyang mga libro. Hindi siya tumigil sa pagkatok hanggang sa bumukas ang pinto. Lumabas si Nina, suot ang kanyang pantulog. Bakas ang pagtataka sa mukha. Gabriel, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Ang anak natin, Nina. Hikbi ni Gabriel. Tinaas niya ang liham. Bakit hindi mo sinabi? Bakit tinayaan mo na umalis ako nang di ko alam? Nawala ang emosyon sa mukha ni Nina at napalitan to ng isang malalim na lungkot na tila balon na walang hanggan. Sinubukan ko, Gabriel. Nung gabing sasabihin ko sana sa'yo bago pa ako makapagsalita, sinabi mo na sa akin wala ng spark. Sinabi mo na aalis ka na para sa ibang babae. Malalim si Nina. Pinipigilan ang sariling luha. Pag alis mo, dinala ko sa ospital dahil sa sobrang stress. At doon ko rin siya nawala, Gabriel. Nawala ang anak natin, kasabay ng pagkawala mo. Tila gumuho ang langit sa ulo na ni Gabriel. Ang katotohanan ito ang huling pako sa krus na kinalalagan niya. Nina, patawarin mo ko. Patawarin mo ko? Pinatawad na kita para sa sarili ko, Gabriel. Pero ang sugat na iniwan mo hindi lang sa akin, kundi sa isang buhay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga. Sabi ni Nina bago dahan-dahang isara ang pinto. Naiwang nakaluhod si Gabriel sa tapat ng pintuan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang lalaki na nakuha na lahat ng karma ng kanyang mga pagkakamali. Ang spark na hinanap niya ay nagdala sa kanya sa isang madilim at malamig na kalsada kung saan wala nang balikang magaganap. Ang gabing nalaman ni Gabriel ang tungkol sa nawalang anak nila ni Nina ang naging pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Di na siya nakatulog. Bawat pikit ng kanyang mga mata ang nakikita niya ay asul na kahon at ang mukha ni Nina na puno ng luhang di niya pinansin noon. Sa halip magpakalunod sa alak o tuluyang sumuko, nagpa siya si Gabriel na harapin ang bawat pagkakamaling ginawa niya. Una niyang hinarap ang mga utang. Binenta ang kanyang sasakyan at lahat ng mamahaling gamit na naipundar niya nung kasama pa niya si Chloe. Naghanap siya ng pangalawang trabaho, isang hamak na encoder sa gabi pagkatapos ng kanyang regular na trabaho sa opisina. Bakit mo ginagawa to, Gabriel? Tanong ng isa niyang kaibigan. Maaari ka namang mag-file ng bankruptcy o kaya hayaan mo si Chloe sa mga utang niya. Hindi to tungkol sa pera, pare. Sagot ni Gabriel habang tinititigan ang kanyang mga kamay na dati puro luho lang ang hawak. Ito ang parusa ko. Kailangan kong linisin ang kalat na ginawa ko para kapag humarap ako sa salamin, makilala kong muli ang sarili ko. Habang abala si Gabriel sa pagtatrabaho, si Nina naman patuloy sa pag-akyat. Nilabas niya ang pangalawang libro na pinamagatang Mga Pahina ng Paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang misteryosong leader ang lagi nagpapadala ng donasyon sa isang charity foundation para sa biktima ng miscarriage at inabando ng asawa sa ilalim ng pangalan ni Nina. Isang hapon, habang nasa isang book signing event si Nina, nakita niya si Gabriel sa malayo. Hindi to lumapit. Nakatayo lang to sa labas ng bookstore, bitbit ng isang maliit na kape. Suot na isang simpleng t-shirt at maong. Wala na ang kintab ng suot niyang suit noon, pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo. Tumango lang si Gabriel bilang pagbati at dahan-dahang tumalikod para umalis. Di siya humingi ng atensyon, hindi siya gumagawa ng eksena. Nagtaka si Nina. Sa loob ng sumunod na mga buwan, nalaman niya mula sa kanyang assistant na si Gabriel pala ang misteryosong nagdodonasyon sa foundation.
Nalaman din niya, binayaran na ni Gabriel lahat ng utang at iniwan ni Chloe, kahit na hindi naman niya obligasyon ang lahat ng iyon. Miss Nina, parang ibang tao na si Gabriel, sabi ng kanyang assistant. Balita ko, tumutulong din siya sa mga feeding program tuwing Sabado. Di sumagot si Nina, pero may kung anong bahagi ng kanyang puso ang tila ba lumambot. Ang galit na dati parang nagbabagang bakal ay dahan-dahang naging abo. Nakita ang pagbabago, hindi ang pagbabagong dinidikta ng takot na mawala ang asawa, kundi ang pagbabagong bunga ng tunay na pagsisisi. Isang gabi, habang nagsusulat si Nina, tiningnan niya ang huling pahina ng kanyang manuskripto. May isang dedikasyon na buo sa kanyang isipan. Isang dedikasyon na hindi para sa isang banyaga, kundi para sa isang lalaking dumaan sa dilim lang para mahanap ang kanyang sariling liwanag. Dumating ang araw na pinakahintay ng buong bansa, ang paglulunsad ng pinakabagong libro ni Nina na may pamagat na Ang Silakbo ng Pagbabalik. Sa loob na isang granding hall sa Manila Hotel, nagtipon ang mga kritiko, tagahanga at media. Ang lahat ay sabik na malaman kung ano nga bang nilalaman ng huling kabanata ng buhay na manunulat na naging simbolo ng katatagan. Sa isang madilim na sulok ng hall, nakatayo si Gabriel. Hindi siya nagpapakita. Suot niya ang isang simpleng jacket at sombrero. Sapat na para hindi siya makilala ng mga dati nilang kakilala. Hawak niya ang isang kopya ng libro na binili niya sa labas. Nagniningning ang kanyang mga mata habang binubuklat ang mga pahina. Nagsimulang magsalita si Nina sa entablado. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng kapayapaan na tila isang hapon matapos sa isang malakas na bagyo. Ang librong ito ay hindi tungkol sa paghihigante. Hindi rin to tungkol sa pananatili sa sakit. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang bawat tao ay may kakayahang masira. Ngunit may kakayahan din silang mabuong muli. Napako ang tingin ni Gabriel sa huling pahina ng libro. Doon, sa gitna ng malinis na papel ay nakasulat ang isang dedikasyon na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Para sa lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa pagkakamali. Para sa taong nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan. Ang dulo ng isang kwento ay maaari palang maging simula ng isang mas magandang bukas. Hindi mapigilan ni Gabriel ang pagdulo ng kanyang mga luha. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para sa kanyang mambabasa. Iyon ay isang mensahe para sa kanya. Isang pagkilala sa harap ng hirap at pagbabagong pinagdaanan niya sa loob ng mga taon. Ang dedikasyon na iyon ay ang kapatawaran na hindi niya inaakala na makukuha pa niya. Pagkatapos ng event, habang unti-unti nang umaalis sa mga tao, nanatili si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Na magtagpo ang kanilang mga mata sa malayo, hindi umiwas si Nina. Sa halip, dahan-dahan tong lumapit sa kanya. Binasa mo ba? Mahinang tanong ni Nina na makatayo siya sa harap ni Gabriel. Nina, hindi ako karapat-dapat, higbi ni Gabriel. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng lahat ng nawala sa atin. Gabriel, ang pag-ibig ni laging tungkol sa pagiging perpekto, sagot ni Nina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa ilalim ng mga ilaw. Minsan ito'y tungkol sa pagkilala sa isang pusong handang magpakumbaba at magbago. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagtulong mo, ang pagbabayad mo sa mga pagkakamali mo nang wala kang hinihinging kapalit. Hinawakan ni Nina ang kamay ni Gabriel, ang kamay na 7 taon na hinawakan noon at ngayon muli niya namang nahanap ang init na matagal nang nawala. Ang spark mabilis mawala, Gabriel, pero ang baga na natira sa ilalim ng abo ay sapat na para muling magliyab ang isang apoy na mas matibay at mas totoo. Sa gitna ng malawak na hall habang ang mga ilaw ay dahan-dahang namamatay, muling nabuo ang isang mundong matagal nang nagkahiwalay. Wala na ang pait, wala na ang sumbatan, ang natira na lamang ay 2 taong natutong magmahal muli. Hindi dahil kailangan nilang isa't isa, kundi dahil pinili nilang maging bahagi ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang simoy ng hangin sa labas ng maliit na kapilya sa Tagaytay, puno ng apoy ng mga sariwang bulaklak, mga puting rosas at baby's breath, ang mga paborito ni Nina na dati hindi napapansin ni Gabriel. Hindi ito ang marangyang kasal na inaasahan ng marami para sa isang tanyag na manunulat, kundi dahil ito ay isang pribadong seremonya.
Dinalawhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal at naniniwala sa kanila sa gitna ng unos. Sa loob ng kapilya nakatayo si Gabriel sa tapat ng dambana. Ang kanyang barong ay simple ngunit malinis at ang kanyang mukha ay di nabakas ang pagod o pagsisisi. Sa halip ang mababanaag sa kanya ay ang isang lalaking nahanap ng kanyang tahanan. Nang bumuka sa malaking pinto ng kapilya, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naglakad si Nina ng mag-isa. Wala siyang kasamang magulang o abay na humahawak sa kanyang laylayan dahil ang paglalakad nito ay simbolo ng kanyang sariling pagpili. Ang pagpili na magpatawad at muling magtiwala. Suot niya ang isang ivory lace gown na simple pero puno ng elegansya. Sa bawat hakbang niya, ang bawat mata sa loob ng kapilya ay basa ng luha. Nang makarating siya sa harapan ni Gabriel, kinuha nito ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kamay ni Gabriel, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa labis na pasasalamat. Nina, panimula ni Gabriel nang dumating ang oras ng kanilang panata. 7 taon tayong nagsama noon, pero ngayon ko lang napagtanto na hindi kita tunay na nakita. Hinanap ko ang spark sa labas. Di ko alam na ang tunay na liwanag nasa tabi ko lang pala, tahimik na nagsasakripisyo at nagmamahal. Patawad sa lahat ng luhang dinulot ko. Pangako, sa bagong kabanatang to, di na ako maghahanap ng ningning sa iba. Ikaw ang aking dulo, ang aking simula, at ang aking habang buhay. Umiti si Nina, isang ngiting sapat na para burahin lahat ng pait ng nakaraan. Gabriel, ang pag-ibig hindi natatapos sa pagkakamali. Natutunan ko na ang pinakamatibay na relasyon ay yung dumaan sa apoy at muling nabuo mula sa abo. Hindi na natin maibabalik ang nawala pero maaari tayong bumuo ng bago. Isang pag-ibig na di na basta spark lang, kundi isang apoy na magbibigay init sa atin hanggang sa huling hininga. Matapos ang pagpapalitan ng mga singsing, ang pari nagkakasal ay nagwika. Sa ilalim ng dambanang ito, ang nakaraan ay binabaon na at ang kasalukuyan ay binibigyan ng basbas. Maaari mo nang hagkan ang iyong asawa. Dahan-dahang tinaas ni Gabriel ang belo ni Nina at tinalikan siya na may kasamang pangako ng katapatan. Ang palakpakan ng mga tao, tila musika ng tagumpay. Paglabas nila ng kapilya, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na langit. Sa malayo, tanaw ang bulkang Taal, matatag at payapa. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni na Gabriel at Nina ang tunay na kapayapaan. Ang libro ng kanilang buhay nagkaroon ng madilim na kabanata, pero dahil sa pagpapakumbaba at pagpapatawad, ang huling pahina ay naging isang napakagandang simula. Wala ng liham na hindi mababasa dahil bawat araw ay isang pagkakataon para iparamdam ang pag-ibig na hindi na muling hahayaang mawala. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang bahay ni Nina at Gabriel sa Tagaytay hindi na lamang puno ng katahimikan at mga libro. Ngayon, puno na to ng pag-asa at masiglang paghahanda. Ang hardin na dati pangarap lang ni Nina sa kanyang mga liham ay buhay na buhay ngayon. Puno ng mga puting rosas at halimuyak ng kaligayahan. Isang maaliwalas na umaga. Nakaupo si Nina sa tapat ng kanyang writing desk, ngunit di panulat ang hawak niya. Nakatitig siya sa isang ultrasound result na kakarating lamang noong nakaraang linggo. Naramdaman niya ang malalapad na palad ni Gabriel na dahan-dahan yumayakap sa kanyang balikat mula sa likuran. Humalik si Gabriel sa kanyang sentido bago ibaba ang paningin sa larawan. Di ko pa rin lubos maisip, Nina. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang boses puno ng panginginig ng saya. Dalawa sila, isang milagro na di ko inakalang ibibigay pa sa akin ng langit matapos lahat ng pagkakamali ko. Humarap si Nina sa asawa, hinawakan ang mukha nito. Sabi ko sa iyo, Gabriel, ang tadhana, may paraan para punan ang mga puwang na naiwan ng nakaraan. Ang anak na nawala sa atin noon, marahil sila ang nagpadala sa ating dalawang ito para masiguradong hindi na tayo muling magkakahiwalay. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Nina at tinikit ang kanyang tenga sa bahagyang nakaumbok na tiyan ng asawa. Kamusta kayo dyan, Little Sparks? Hintayin niyo si Papa ha? Pangako babasahin ko sa inyo lahat ng liham na isinulat ng mama ninyo. Ituturo ko sa inyo kung gaano kayo katapang at kung gaano kayo kadakilang magmahal. Tumulo ang luha ng kaganapan. Sa mga mata ni Nina, ang dating asul na kahon na puno ng pait at mga liham na hindi nabasa ay pinalitan na ng isang bagong kahon.
Isang kahon na puno ng mga damit ng sanggol, mga laruan at mga pangarap na abot kamay na nila. Salamat, Nina. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Bulong ni Gabriel habang hinahalikan ang tiyan ni Nina. Salamat din, Gabriel, dahil pinatunayan mo na ang tunay na lalaki, hindi yung hindi nagkakamali, kundi yung lalaking marunong bumalik, magbago at manatili. Tugon ni Nina. Sa paglubog ng araw sa likod ng bulkang Taal, tanaw ang dalang anino sa binata. Isang pamilyang muling nabuo, mas matibay, mas malalim at handa ng harapin ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. Wala nang nawawalang spark dahil sa loob lamang ng kanilang tahanan, ang apoy ng pag-ibig ay mananatiling nagniningning habang buhay.